Tiwala naman ng Philippine Drug Enforcement Agency na makakamit pa rin ang Drug-Free Philippines. Ito'y kahit pa natigil ang operasyon ng pambansang pulisya kontra iligal na droga. Joy Gumatay sa detalye. Lumabas sa pag-aaral ng Dangerous Drugs Board na higit kumulang 2 milyong Pilipino ang aktibong gumagamit ng iligal na droga noong 2015. 2 taon matapos nito, kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang paglobo ng naturang datos base sa bilang ng mga sumukong nagtutulak at gumagamit ng droga sa pagsimula ng Administrasyong Duterte. Dagdag sa pagsubok ng ahensya ang pansamantalang pagsuspinde ng anti-illegal drug operations ng pambansang pulisya at kakulangan sa pasilidad at tagapangasiwa ng mga rehabilitation centers. Sa kabila nito, positibo pa rin si PDEA Chief Isidro La Peña na makakamit ang Drug-Free Philippines sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Well, the Philippine Drug Enforcement Agencies have intensified our efforts, sir. But with the limited manpower that we have, we can go as far as provinces is concerned. The drug problem has to be stopped by all means allowed by law. It will be relentless, it will be sustained. Patunay rito ang katatapos lang na pirmahan ng kasunduan sa gitna ng PDEA at AFP tungo sa pagpapalawak ng puwersang magsasagawa ng operasyon kontra droga ng pamahalaan. Dagdag pa rito, patuloy rin ang pakikipag-koordinasyon ng PDEA sa DILG at DOH, gayong gustong tutukan ni La Peña ang pag-abot sa bawat isang pamilya sa 42,000 barangay sa buong bansa. Going to the reduction, we make use of the preventive education, effective way of the child or our children to know what this shabu is or what are the ill effects of drugs. Sisiguruhin rin ng ahensya ang pagkakaroon ng rehabilitation desk sa bawat komunidad para maging mas accessible ang rehab consultation sa mga nais tuluyang talikuran ang adiksyon sa droga. Ang lahat ng hakbanging ito, ani La Peña, ay para masuportahan ang 4 na milyong Pilipinong sumuko at umaasang matutulungan ng pamahalaan na makapagbagong buhay. Para sa PTV News, Joy Gumatay.